Ito mga kabrad yung hinahalo ni Joel ng ano. Ano to, well breeder tapos sinuruan mo na ano. Kapal. Sapal yun. Yan pang inahin naman natin yan mga brad, tsaka dito sa mga pang native natin. Yun. Parang kulang pa ito, well. Ano yung pang konti. Tingnan nyo naman mga kabrad yung ating mga native. Oh. Maganda ng katawan. Yung pinapakain ni Joel na yun, may kasamang isang napakagandang tanghali mga kabrad. Ngayon po ay napakainit, sobrang init. Dahil galas 12 na, dadaan muna tayo dun sa kinukuhaan natin ng feeds para makabili tayo ng feeds. Siyempre wala nang pagkain yung mga alaga natin dun dahil kahapon nung napunta tayo dun, sakto na lang pang bukas ng pang ngayong umaga, kanina nga. Kaya mamaya wala na silang pagkain. Kaya kuha muna tayo mga kabrad. Tara, let's go! So ayun nga mga brad, ito na po tayo at nakakuha na tayo ng feeds ng ating mga alaga. Mamaya-maya, noon pa kayo na ni Joel yung ating mga alaga dahil medyo maaga-aga pa eh. Ito yung mga bagong pisa natin eh. Ganda rin mag-aakay nito, well, no? Ito. Ano siya ito? 4, 6, 8, 9. Siyam ba yung akay niya? Siyam? Ito pa isa, yan. Ito, maganda mag-aakay ito. Lamang na lamang yung ano, yung sa Rhode Island, no? Well, may tubig ba dyan, Well? Boy! So ngayon naman, okay naman yung ating mga native dito mga kapatid. Halos pantay-pantay. Kaya lang talaga ang native talaga. Parang puting. Malaki na talaga yung ating barako. Talagang magulang-gulang na. Ito naman yung ating isang inahin na siguradong buntis na to. So ito nga mga kabrad, ibinukod na natin yung ating dalawang inahing native na ito. Nag-iwalay na natin ito. Para masanay na rin sila. Dahil hindi sila pwede magsama pagka may nanganak ditong isa. Pati ating mga baboy talagang sobrang init na init. Ayan. Isa pa mga kabrad na dagdag din sa kaalaman natin na paglalo na sa sobrang init, huwag yung rekta na paliliguan yung inyong mga baboy. Kailangan sobrang init. Okay lang kung mga 10 AM, okay yan, walang problema dyan. Pero paglampas na ng alas 12, mga alas 3 sa sobrang init, pag nirektahan nyo ng tubig ang paligo ang baboy, delikado. Kailangan, ang paligo lang yan mga kabrad, flooring. Babasahin nyo lang yung flooring para doon sila mag-iikot-ikot. Hindi po pwede sila na-erekta na maliligo na buong katawan paliliguan nyo. Hindi baling gumulong sila ng gumulong sa basa
at least kahit paano malamigan lang. Hindi maganda yung ano sa baboy ng ganun. Okay lang kung umaga siya, walang problema yan. Kung mainit, paliguan ng mga 10. Dito kasi ang paligo namin dito mga brad. Kundi 8, 10. Yan. 8 a.m. or 10 a.m. Yan ang paligo namin dito. Tapos pag bandang alas 3 na, lalo na pagka ganitong tag-init, hindi kami nagre-rekta ng ano sa ano. Dahil parang kumbaga, delikado yung mga ganon, hindi maganda. Yung kamukha niyan, binasa natin flooring, nakahiga lang siya na ganyan. Baga parang mabibigla sila. Walang pinagkaiba sa makina yan. Pag overheat, sobrang init, binigyan mo ng tubig, sira ang makina. Parang ganun lang yan. Ito. Marami na rin itlog dito. Saan ba ako nakakita ng itlog? Marami rin itlog dito na nakita kang ini. Ayun. So yan mga kabrad. Yung ganitong panahon kasi mga kabrad, yung magandang magparami ng manok dahil sa mainit ang panahon. Sa ngayon mga kabrad, hindi tayo namumroblema dito dahil mainit ang panahon. Tsak pag nagtag-ulan yan, dahil itong aming bubong dito, ayan na. Siya ayaw na paggawa nga rin ng may-ari dahil napakalaking gastusin dito. Pagka ito, papalitan lahat, pati trusses, yero. Kaya ang ginawa na nga lang natin, may mga yero tayo, tapos yung mga lona. Ayan. Yan ang ginawa natin. Mapapansin nyo, ayan, sobrang butas-butas na. Ito mga kabrad, ito yung isa sa ano natin problema pag tag-ulan. Ayan. Yung hindi maayos yung bubong. Kaya ngayon pa lang, ayan, ginawa na namin ni Joel ng spin. Meron silang lugar na matutuyo. Kamukha nito, yan. Tsaka yun, diretso yun, may lona yun. Hanggang doon sa dulo yan. Yan. Yan pa kunti doon. Lagyan na lang natin ang lona. Kasi kung tayo pa gagawa nito at gagastusan, dito pa lang sigurado lugi na tayo dyan. Matagal natin bago mababawi ito. O baka hindi pa natin mabawi. Kasi yan, tatanggalin lahat yan. Puro kalawang na kasi. Kasi ang page, lalo na ang singaw ng tayo ng baboy, malakas pagpakalawang sa ano. Kaya ganyan na siya. Kumbaga ano na sa lutos na ng ating mga yero. Tapos pati yung mga trusses, puro kalawang. Yan. Kaya pumukos lang tayo dito na ginawa na lang natin ng temporary bubong na lona para at least kahit paano pag tag-ulan hindi sila mababasa. Yun ang importante lang naman, yung meron silang matutulugan tuyo at hindi sila nababasa. Baling so kumbaga ito, kamukha nito sa area nito, dito yung open, tapos yun doon may masisilungan sila, parang yung dyan doon may masisilungan sila, pero dito yung open lang, ito lang yung mababasa kasi yun namang takbo ng tubig niyan dito papunta rito. Ayan dyan, kaya walang problema. Pagka kasi ginastosan natin to ano nito, mamumuhunan tayo ng mamamana tayo dito sa dilim pagka ganitong klase yung i-repair natin na kulungan. Yung gagastusin natin dito, kung sakali may panggastos na, doon na natin gagastusin niya sa kabila. Yung sa sariling atin na. Pagka nandun na tayo, mas maganda, mas maaliwalas, mas organisado yung ating mga gagawing kulungan doon. Mga kulungan ng manok at saka ng ating kulungan ng mga native at pabo. Yan. Kasi dito, kumbaga, ito tama kulungan ng baboy.
Doon kasi sa gawin na yon, ano yon, malalim. Kaya pag tag-ulan, wala kang matatapakan tuyo doon sa lugar na yon, kundi puro tubig. Yan. Ito yung lugar na to mga kabrad, yan, puro tubig yan sa tag-ulan. Ito, yan lugar na yan. Puro tubig yan. Yan. Sa ngayon, tuyo yan. So, yan pa yung mga manok natin sa baba to. Yung iba, hingal na hingal sa sobrang init, oh. Ayan sila sa ilalim. Sobrang init. Kainit mga kabrad. Ito naman, mayroon tayo dito mga sisiw. Ayan. Ito mga katsaw. Kinain naman mga kabrad na nandito tayo ngayon sa Bulacan gumagawa sa trabaho. Ito nga, lagi nating namomonitor. So ayan mga kabrad, oras na ng pagpapakain ni Joel. Well, pwede mo na kanin. Ayun. Napakaingay nito pag gutom na. Patingin na natin. Ayan. Sige, gutom na yan. Ha? Sino? Joel, nagpiprepare na. Para sa inyo, Well. Ito mga kabrad yung hinahalo ni Joel ng ano. Ano to, well, breeder, tapos sinuruan mo na ano. Sapal yun. Yan, pang inahin naman natin yan mga brad, tsaka dito sa mga pang native natin. Yan. Parang kulang pa ito, well. Ano yung pang konti. Tingnan nyo naman mga kabrad yung ating mga native. Maganda ng katawan. Yung pinapakain ni Joel na yun, may kasamang sapal yan ng taho mga kabrad ko. Ayun ang katawan nila mga kabrad. Lalakas pang kumain talaga. Sobra. Pero dito naman sa mga inahin natin na puti, puro yan. Nakapuro tayo ditong purong breeder. Galit na yung daddy ni Perte, no? Well, no? Abukol na talaga, eh, no? May pigsa siya, well, dito. Ito, no? Wag lang siya magkaroon ng sugat sa ano. Wag lang siya magkasugat doon sa dede. Yan ang delikado, eh. Tapos yung everyday, well, ligo talaga to. Ano mo yung ating native. Ito sa mga ito, native natin mga kabrad, ano yan, may halo na yan. Halong sapal ng taho. Pero dito sa ating mga inahing puti, puro yan, purong breeder yan. Pinapakain natin. So dito, nakakamenos tayo sa native. Ito hindi masiselan to. Hindi maselan yung ating mga native na to. Ito naman ang pakain nila sa ganito. Pagka ganito ng yung tiyan nila, permission yung isa. Isang takal mga kabrad. Isang ganito. Isang puno. Yan. Kasi nasa 2 months na sila. Kaya ano na yan, puro sapal, ay ano, puro puno yun. Isa lang ng isa.
Dito naman kulang ang apat na takal na mesa pa naman ng taho dito sa ating mga native. So yun nga mga kabrad, payapa na naman yung ating mga biik. Ayan. Dahil nakadede na naman sila. Saka isa pa, yun nga, masisigla ang ating mga biik ngayon. Sana tuloy-tuloy at kamukha yung ating 5 hinahinda na sana magtuloy-tuloy na rin ang kanilang pagbubuntis. Para at least kahit paano makabawi-bawi tayo ng konti. Kaya muli mga kabrad, maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.